Kumusta? Isang mainit na pagbati sa'yo. Nakakatuwang makasama ka na naman natin para sa isa na namang malalim na pagsisid sa mga informasyon. Madalas kasi 'di ba habang nagbabasa tayo online o nagsuscroll, Oo, lalo na sa panahon ngayon na ang daming dumadaan sa feeds natin. tama, habang nagmamasid tayo sa social media, may mga pahayag tungkol sa politika sa Pilipinas na sadyang mapapahinto ka talaga. Yung mapapaisip ka dahil sa bigat, tapos yung talim ng mga salita, at minsan yung kakaibang pagkakabalangkas ng mga ideya. At diyan mismo ang gagawin natin ngayon. Mismo, ang misyon natin sa masinsinang talakayang ito ay himayin ang isang tiyak at masasabi kong napakakomplikadong serye ng mga pahayag. Gagamitin natin bilang source ang dalawang magkadugtong na material mula sa isang individual na nangangalang Narciso Olalo. Bale dalawang bahagi ito, di ba? Oo, dalawa. Una rito ay yung Facebook post niya noong Pebrero 10, taong 2026. Dito niya isinalaysay yung isang napaka-detalyado at matalinghagang panaginip. Tapos, yung ikalawa naman ay isang video na inilabas din niya. Sa video na iyon, siya na mismo yung nagpaliwanag ng mga nakatagong kahulugan. Eksakto. Siya mismo ang nagbigay ng direktang kahulugan sa mga simbolismong nakita niya sa panaginip niya. Susisid tayo sa talakayang ito para maunawaan natin ang pinag-ugatan ng mga pananaw niya at kung paano niya ikinonekta yung isang parang espiritual na panaginip sa mga maiinit na issue sa ating lipunan at politika. Pero bago natin buksan ng tuluyan ng usapang ito, napakahalagang maglatag tayo ng isang malinaw at propesyonal na paalala para sa iyo na nakikinig. Oo, mahalaga talaga ito. Ang mga source natin ngayon ay naglalaman ng mga napakabigat at seryosong akusasyong politikal. At tumatama ito sa magkabilang panig ng ating gobyerno. Bilang inyong mga gabay sa impormasyon, nais naming ipabatid ng napakalinaw na kami ay hindi kumikiling sa kahit anong panig. Wala tayong kinakampihan dito. Wala talaga. Ang misyon natin ay iulat ng walang husga at himayin ng nilalaman ng orihinal na material para maunawaan mo yung mga ideya ng may akda. Ginagawa natin ito nang hindi ine-endorso ang mga pananaw o paratang ito bilang katotohanan. Nandito tayo para unawain ang mensahe niya. Malinaw na malinaw yan. So, simulan na natin ang paghihimay doon mismo sa teksto ng panaginip niya sa Facebook post. Kasi, yung paglalarawan niya sa mga eksena, nakakapukaw talaga ng imahinasyon eh. Isinalaysay niya na nasa isang malawak na dagat daw. At hindi siya nag-iisa roon. Yun nga yung nakakagulat na detalye. Ang kasama niya raw lumangoy sa dagat ay si Jesus Christ. Magkasabay daw sila. Tapos, habang nasa ganitong kalmadong sitwasyon, biglang may nakita silang isang malaking buwaya sa tubig. Alam naman natin kung ano ang ibig sabihin ng buhaya sa kultura natin, di ba? Oo, matagal na nating ginagamit yan bilang simbolo ng korupsyon sa Pilipinas. Pero yung paglalarawan niya rito sa particular na buwayang ito, yun ang nagpapabigat eh. Kasi may nakita raw silang isang malaki at nakakapasong pulang guhit sa buntot. Pulang guhit na sumusunod mismo sa korba ng buntot ng buwaya. Tama. Tapos ayon sa panaginip, nilapitan daw ni Jesus yung buwaya at hinawakan ng buntot nito. Sa puntong iyon, biglang bumaliwasan yung buwaya. Mabilis na gumalaw para kagatin si Jesus. Dito umikot yung emosyon sa kwento niya. Kasi isinulat ng may akda na napasigaw daw siya. Ano yung eksaktong isinigaw niya? Babasahin ko yung eksaktong isinulat niya, ha? Sabi niya at naka-capital letters pa ito sa post. Best friend, wag mong hawakan yan dahil dyan ka mapapahamak. Wow! Ang nakakabilib dito ay yung paggamit niya ng reliyosong imahe. Yung tinawag niyang best friend si Jesus. Oo, himayin natin yan. Yung pagtawag niya kay Jesus bilang best friend, tapos idinikit niya sa sikat na simbolo sa Pilipinas na buwaya. Nagsisimula siya ng isang napakalalim na mensahe ng babala sa pamamagitan ng panaginip na ito. Ang paglalagay ng pulang guhit sa buntot, nagpapahiwatig yon ng labis na panganib. Himayin natin ito, kasi dito na pumapasok yung video transcript kung saan nagpaliwanag siya. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng paghawak sa buntot na iyon? Bakit may pulang guhit? Ayon doon sa paliwanag ng may akda, ang paghawak daw sa buntot ay sumisimbolo sa pagpigil,
pagpigil sa mga taong nagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan. Kaya bumaliwas yung buhaya. Mismo, at yung pulang guhit, iyon daw ay sumisimbolo sa matinding galit ng mga taong napipigilan sa kanilang korupsyon. Kapag pinigilan mo sila, magagalit sila at sasakmalin ka. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan at dito na talaga bumibigat yung usapan natin, ang argumento ng source natin ay napakaseryoso. Ipinapahiwatig niya na sa Pilipinas, kung sino pa yung naglalahad ng katotohanan o yung mga tumitestigo laban sa korupsyon, sila pa yung binabaliktad. Sila pa yung kinakasuhan at nakukulong. Sila pa. At hindi lang siya bumase sa teorya, nagbigay siya ng mga espesifikong pangalan. Ibinigay niyang halimbawa yung mga nangyari umano kina Congressman Libeste at Barsaga. Ayon sa may akda, ang mga individual na ito ay kinasuhan o binalikan ng administrasyon matapos nilang gumawa ng aksyon o magsalita. Tinawag niya itong sistemang buwaya sa buhaya. Buwaya sa buwaya. Kumbaga kapag sinubukan mong ayusin yung sistema mula sa loob, kakainin ka ng kapwa mong nasa gobyerno. At alam mo, ang paggamit niya ng konseptong iyan ay nagpapakita ng isang napakalungkot na realidad para sa mga whistleblowers. Pinapakita niya na walang proteksyon para sa mga nagsasabi ng patoo. Baligtad ang hustisya sa pananaw niya. Dito na magiging sobrang interesante para sa iyo na nakikinig kasi ilalapit natin ang usapan sa realidad na nararanasan mo sa araw-araw. Yung sa pag-commute mo o habang nagmamaneho ka? Ayon kasi sa video, yung sistema ng mga buhaya, hindi lang yan sa matataas na opisina nangyayari. Nakikita rin daw yan sa mga lansangan. Papasadahan natin kung paano niya binanggit yung mga local government units o LGU at yung mga traffic enforcers nila. Oo, kasi idiniin ng may akda na ang mga LGU daw ay walang habas manghuli at mangumpis ka ng lisensya. Ayon sa source natin, LTO lang daw ang may legal na karapatang gumawa nito pero ginagawa pa rin ng mga munisipalidad. Tinawag niya itong pera-pera lang. Pera-pera lang, ibig sabihin nag-iimbento sila ng mga traffic violations o kaya sadyang maling violation ang ipinapataw para makapangikil. At alam mo ba kung sino ang ginawa niyang ehemplo rito? Binanggit niya yung pangalang Busita. Yung kilalang personalidad sa social media pagdating sa batas trafiko? Tama. Ginawa niyang halimbawa si Busita para patunayan na mismong yung mga nagpapatupad ng batas sa kalsada, sila pa yung maraming nilalabag at hindi naiintindihan ang sarili nilang mga patakaran. Kailangan nating unawain kung bakit ito idinagdag ng may akda sa kanyang video. Bakit siya napunta sa traffic enforcers mula sa panaginip niya kay Jesus at sa buhaya? Anong koneksyon, di ba? Ang koneksyon ay yung kawalan ng universal na batas. Ipinapakita niya na ang pagkanya-kanya at pang-aabuso ng mga nasa ibaba, katulad sa kalsada, ay refleksyon lang ng pagkabulok ng pinakataas. At dyan na niya talaga itinaas ang usapan patungo sa mga lider ng gobyerno. Itinanong niya bakit daw hindi napipigilan ng pang-aabuso sa kalsada. Kasi nga, ayon sa kanya, nanggagaling sa taas ang problema. Ayon sa tahasang akusasyon ng may akda sa video niya at napakabigat nito, ang mismong presidente raw ay walang inaatupag kundi ang pangungulimbat ng pera. Pangungulimbat? Napakatapang na salita niyan. Oo, lantaran talaga. At hindi siya tumigil doon, pati ang DOJ idinawit niya. Kinabibilangan daw ito ng mga remula na kaya umanong baluktutin ang batas ayon sa kanilang gusto o interes. Ang pag-akusa sa Department of Justice ay nagpapakita ng kabuoang pagkasira ng tiwala sa mga haligi ng ating batas. Kung ang mismo ni tagapagpatupad ng hustisya ay inaakusahang bumabaluktot nito, saan palulugar ang ordinaryong mamamayan? Kaya nga, binanggit din ng source yung tungkol sa mga kumakalat na messages Tinalakay niya na may mga mensahe raw patungkol kina Marcos sa mga tauhan niya at may mga usapan tungkol sa umanay delivery ng pera. Nakikita natin dito na kinukolekta niya yung mga usap-usapan at ginagawa niyang basehan ng kanyang malaking argumento laban sa sistema. Pero para mabigyan natin ng balanse ang pagtatalakay, binanggit din ng source natin na may mga dumedepensa sa gobyerno. Tinukoy niya ang isang individual na nangangalang Claire Castro.
Ayon sa source, itong si Claire Castro ay dumedepensa at nagsasabing paninira lamang sa presidente ang lahat ng mga paratang. Nabigyan niya ng espasyo yung kabilang panig sa video niya. Binigyan niya, oo, pero para lang mariing pabulaanan. Ibinasura niyo yung depensa na yon. At alam mo ba kung anong itinawag niya kay Claire Castro at sa mga nagtatanggol sa administrasyon? Anong ginamit niyang termino? Tinawag niya silang sungay. Sungay, tulad ng sa demonyo. Mismo, tinawag silang sungay ng mismong gumawa ng video. Makikita mo rito na hindi lang ito simpleng diskursong politikal para sa kanya. Isa na itong espiritual na labanan sa paningin niya. Kapag tinawag mong sungay ang hindi mo kasang-ayon, inaangat mo na ang usapan mula sa pulisiya patungo sa labanan ng kabutihan at kasamaan. So tatanungin kita ngayon at tatanungin din natin ang ating tagapakinig. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Sa mata ng source natin, paano makakamit ang hustisya kung, ayon nga sa kanya, lugmok na ang Pilipinas at nagtatakipan na lamang ang mga nasa pwesto? Kung sa lupa ay wala ng pag-asa para sa kanya, ang sagot niya ay nasa kabilang buhay. Kabilang buhay. Oo, ayon sa may akda, makapangyarihan man ang mga politikong ito ngayon sa lupa, wala raw silbi ang kapangyarihan nila kapag sinunog na sila ng Diyos sa impyerno. May matinding pagnanais ang source na maubos ang mga korap na buwaya sa gobyerno. Maubos talaga ang ginamit niya? Oo, para daw matira lamang ang mga totoong matino. At dito natin makikita kung bakit mahalaga ito sa iyo bilang isang matalinong mamamayan ang nakikinig ngayon. Bakit nga ba kailangan natin itong pag-ukulan ng pansin? Dahil ipinapakita ng mga ganitong source kung ano ang nangyayari sa psyche o pag-iisip ng tao kapag may matinding pagkadismaya sa sirang sistema ng hustisya sa lupa. Kapag pakiramdam ng tao ay wala siyang laban sa makapangyarihan, inililipat niya ang kanyang pag-asa sa katarungang ibibigay na lamang ng langit. Parang divine retribution. Kasi kung hindi sila mapaparusahan dito, sa kabilang buhay na lang. Nakakalungkot din kung iisipin na umabot sa ganitong punto ang sentimento niya. Kaya nga, lalagumin natin itong naging biyahe ng malalim na pagsisid natin ngayon. Nagsimula tayo sa isang panaginip kasama si Jesus at isang buwaya sa dagat. Mula ron, nakita natin kung paano ito naging tulay para talakayin ng isang individual ang matinding pagkadismaya sa sistema. Mula doon sa mga huwad na traffic enforcer sa kalsada na nanguhuli kahit pera-pera lang. Hanggang sa mga seryoso at mabigat na akusasyon ng katiwalian na umaabot mismo sa Malacanang at sa DOJ. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kong iwan sa iyo na nakikinig ang isang mapaghamong kaisipan. Isang bagay na hindi direksyong nabanggit sa source natin pero mahigpit na kaugnay nito. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Sa kasaysayan ng mundo, kapag ang karaniwang tao ay pakiramdam na wala ng silbiyang batas at hustisya sa kanilang bansa, palaging umuusbong ang mga kwentong may halong propesya, mga panaginip at pamamagitan ng Diyos. Anong mga pang-araw-araw na reklamo sa paligid mo ngayon ang hindi mo namamalayan ang nagiging bagong kwentong bayan? Mga kwentong nagpapahiwatig ng tahimik ngunit matinding sigaw ng lipunan para sa tunay na pagbabago. Napakagandang punto niyan na dapat nating baunin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa napakalalim na diskusyon nito. At sana ay nagpapaalala ito sa iyo na patuloy na maging mapanuri sa bawat detalyeng nakikita at nababasa mo online. Hanggang sa muli, mabuhay ka at patuloy tayong maghanap ng katotohanan. Paalam!